tanong ko, Brad, dun sa Juan 5:18. Ano po ba yun, Brad? Yung sinabi ba ni Juan, paniwala ng mga Pariseo yun o deklarasyon yun ni Juan? Ayun. Ah. Magandang tanong. Maganda basahin natin para masagot natin ng tama. So ipapaliwanag na rin, tapos pwede kang mag-follow up ha. Sige po, Brad. Salamat po sa Diyos. Okay. Sige po. Ganito yung nakasulat mga kapatid sa 5:18. Dahil dito nga ay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. So, maganda yung tanong kung ito ba ay deklarasyon mismo ni Juan o sinasabi lang niya yung paniniwala ng mga Hudyo. Ayan. So, pag-aralan natin ano po mga kapatid, siguro gagamit po tayo ng ibang talata kung paano nag-i-explain si John para malaman natin kung ano yung sinulat niya na pinapaniwalaan niya at yung sinulat niya na hindi niya paniwala kundi ini-record lamang niya. So, dahil nandyan po yung dalawa kong kasama, hindi ho ako ang sasagot. Paubaya ko to sa kanila. So, Brother Gomer? Pinanggit yung specific na talata at ang tanong ano ba ito? Sinusulat lang ba ni Juan? Paniniwala ng mga Hudyo o deklarasyon niya mismo? Or si Juan mismo ang nag-declare? Okay. Well, yung si Juan mismo ang nag-declare, ganun nga kasi nga siya ang nagsulat no? Siguro ang mas magandang tanong, yan ba ay paniniwala din ni Juan, kanyang isinulat? Kumbaga isinulat ba yan ni Juan dahil yan ang kanyang paniniwala? Or isinulat niya yan bilang pag-uulat kung ano yung paniniwala ng mga iskriba at pariseo? Yun. Kasi yung declaration, of course, masasabi natin na i-declare niya nga yan, yung bagay na yan, pero hindi ibig sabihin na yan ba ay paniniwala niya o hindi. Yun. Kasi siya ang nagsulat nito Ngayon ganito, kapatid. Kung tatanggapin mo na ito ay paniniwala ni Juan, pwede naman okay? Kasi alimbawa, tatanggapin natin na ito'y paniniwala ni Juan. Ang sabi po dito ay sinira ng Panginoon ang Sabat at pangalawa ay nakikipantay siya sa Diyos. Yung pakikipantay sa Diyos ay ito po ang kahulugan niyan pamumusong. Okay? Blasphemy po yan. Kung titingnan po ninyo yung mga nag-aral ng Biblia, mga Bible scholar, yung termino na pakikipantay sa Diyos, pakilagay mo nga sa English yan, Brother Ervin. Sabi niya, therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, but said also that that God was his father, making himself equal with God. So ang ibig sabihin, dalawa po ito. Dalawa yung pahayag dito na ibinabato sa ating Panginoon. Una, sinira niya yung Sabat. Pangalawa, nakikipantay siya sa Diyos. Okay? Ay bakit ba sinasabi na siya ay nakikipantay sa Diyos? Ang sabi nga, tinatawag niyang Ama yung Diyos. At yun, para sa mga Hudyo, ay pakikipantay sa Diyos. Ano bang ibig sabihin ng making himself equal with God? Yan po ay blasphemy. Ngayon ang tanong, si Juan po ba ay naniniwala na si Kristo ay nagkukumit ng blasphemy sa talatang ito? So yun yung dapat nating makita kasi ako pwede ko rin paniniwala ni Juan yan. Pero kung titingnan mo, parang malabo yata na maging paniniwala ni Juan na si Kristo ay nagkukumit ng blasphemy. So yun po yung punto dito, kapatid. Kaya kung titingnan natin, sino ba ang naniniwala na si Kristo ay nagkukumit ng blasphemy? Si Juan po ba o ang mga Hudyo? Yun po yung dapat nating tingnan. Puntahan natin itong nasa GIS at ang talata ay 30. Makita po natin dito, sino ba ang naniniwala na si Kristo ay nagkukumit ng blasphemy? At makikita mo, eksaktong-eksakto po yan. Ang sabi niya, I and my Father are one. Dito ay tinawag niya rin yung Diyos na my Father. Katulad nung binabanggit doon sa Juan 5:18. Ano ang sabi dito sa 31? Then the Jews took up stone again to stone him. So babatuhin siya. Ang sabi ng Panginoon sa 32, Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. For which of those works do ye stone me? Ang sabi niya, maraming mga bubuting bagay akong ginawa, ipinakita sa inyo mula sa Ama. Ano sa mga bagay na ito ang inyong ibinabato sa akin? Ano sagot ng mga Hudyo?
33. The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not. Hindi ka namin binabato dahil sa mabubuting gawa, but for blasphemy. Ito na. Bakit? Bakit sinasabing nag-blasphemy ang ating Panginoon? Because that thou, being a man, makest thyself God. Nakita mo? So ibig sabihin, dito sa Gis 30, maliwanag na ang naniniwala na ang ating Panginoon ay nakikipantay sa Diyos, nagkukumit ng blasphemy ay hindi si Juan, kundi ang mga Hudyo. Kaya kung babalikan mo yung 5:18, maliwanag ito kapatid, na hindi po ito paniniwala ni Juan. Okay? Ang naniniwala na ang Sabat ay sinira ni Kristo, hindi po si Juan. At ang naniniwala na si Kristo ay nakikipantay sa Diyos o siya ay nag-commit ng blasphemy, hindi si Juan, kundi ang mga Hudyo. Yan po yung maliwanag na ating makikita dyan. Kasi kung ipipilit mo na yan ay paniniwala ni Juan, dapat tanggapin mo na paniniwala ni Juan na si Kristo ay nakikipantay sa Diyos o kaya siya ay nagkukumit ng blasphemy. Hindi po ang ating Panginoon makikipantay sa Diyos. No? Kapag sinabi mong nakikipantay sa Diyos, maliwanag po yan, blasphemy po yan. At ang ibig sabihin ng pakikipantay sa Diyos, ang sabi ng mga Hudyo doon sa Gis 34, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Yan ang maliwanag po. Kaya yung 5:18, hindi po yan paniniwala ni Juan, kundi maliwanag na paniniwala po yan ng mga Hudyo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Tama. Brother Chad. So okay, so Brother Johnson, sundan ko si Brother Agoban. So ano ba paniniwala ni Juan kay Kristo? Siya ba ay nakikipantay sa Diyos? No. Kasi sa introduction pa lang ng kanyang sulat, ipinapakilala niya talaga ang Panginoong Kristo bilang Diyos. Introduction pa lang. Bago pa yung chapter 5, syempre, chapter 1 na una. Correct. Diba? So, Brother Johnson, Living Bible tong babasahin ko ha. Living Bible, verses 1 to 3. Ay dito, before anything else existed, there was Christ. John 1. Na niya, sabi, ito, John 1, Living Bible ito. Ayan. Brother Johnson. O, pinapakilala niya na. Before, sabi dito, anything else existed, bago pa umiral ang lahat ng mga bagay, there was Christ. Nandun na si Kristo with God, kasama ng Diyos. Brother Johnson, hamakin mo yan ha. Yan ang pagpapakilala, yan ang pag-i-introduce ni Juan sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, He has always been alive. Palagi siyang nabubuhay. And is Himself God. So, Brother Gomer, tama yung sinabi mo kanina. Sabi dito, is Himself God. At tapos sa verse 3, He created everything. There is nothing exists that He didn't make, Brother Johnson. So, dito makikita natin kung paniniwala ni Juan ang ating tinatanong. Naniniwala talaga, Brother Johnson, si Juan, ang ating Jesucristo bilang Diyos, hindi nakikipantay. Otherwise, talagang magkukumit siya ng blasphemy o pamumusong. So, eto pa, sa talatang 18, sabi rin dito, mga kapatid, no one else, sabi dito, no one else actually seen God. But of course, His only Son has, for He is companion of Father and has told us all about Him. Brother Johnson, sa NIV, meron ka bang NIV dyan? No one has ever seen God, but the one and only Son who is Himself God. Sabi dito, nakakita sa Ama o sa Diyos kahit kailan. But sabi dito, the one and only Son who is Himself God. Na siya mismo yan, siya mismo ay Diyos, Brother Johnson. So dito makikita natin introduction pa lang kung paniniwala ni Juan sa ating Jesucristo ang tatanungin, maliwanag po na sinasabi ng ating Jesucristo sa paniniwala ni Juan na siya po ay Diyos. Creator nga, Brother Johnson, siguro naman sa umpisa pa lang. Pwede bang makapag-create ang hindi tunay na Diyos? Hindi malilipol nga sila, sabi sa Jeremias, po. So, pero ito, dineclare ni Juan. Isang bagay lang o dalawang bagay lang, Brother Johnson, ang aking nakikita rito. Una, maaring nagsisinungaling si Juan. Pangalawa, nagsasabi siya ng totoo. O alin ang paniniwalaan mo dyan? Nagsasabi siya ng totoo o nagsisinungaling siya? Kung ako tatanungin mo, Brother Johnson, syempre, alam ko, paniniwala ko na nagsasabi ng totoo si Juan patungkol dito. Na paniniwala niya sa ating Jesucristo ay Diyos. Brother Johnson? At hindi lang naman dito sa
ano na ito, sa bahaging ito. Yung after ng resurrection sa John 20:28, ano ang sabi ni Tomas sa Panginoon? My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Dapat kinontra na yun ni Juan kasi siya naman nagsulat. Sinabing Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, pero alam niyo mga kaibigan, ako naman ang writer nitong Juan. Hindi yun ang paniniwala ko. Paniniwala lang yun ni Tomas. Eto pa, Brother Johnson. 1 John 5:20 para ano po tayo ha. Yung 1 John 5:20. We know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. So, Brother Johnson, nakita nyo? Anong pagpapakilala ni Apostol Juan sa ating Panginoon Kristo? He is the true God and eternal life. Alam mo, Brother Johnson, baka lilikutin na naman ito ng mga may bias sa theology about sa ating Panginoon Kristo na hindi naniniwala sa pagka-Diyos na ating Panginoon Kristo. Sasabihin nila dyan, yung ano dyan, life, si Kristo. Pero yung God, He's the true God, yung Ama. Alam mo, Brother Johnson, eto lang ha. Ito po ang challenge, lalong-lalo na sa grammar na ginamit dito. Yes, naniniwala po tayo na ang Ama, sasabihin nila, yung Ama yung true God yan, si Kristo yung eternal life. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, lalong-lalo na sa New Testament, doon naniniwala tayo na ang Ama ay may eternal life sa kanyang sarili. Pero kahit kailan, Brother Johnson, Brother Gomer, alam niyo ba, na yung eternal life kahit kailan hindi ikinapit sa Ama grammatically dito po sa New Testament. Ito'y ikinakapit lagi, Brother Johnson, sa ating Panginoon Jesucristo. Kailanman hindi ito ikinapit sa Ama kundi sa ating Panginoon Jesucristo. Yeah. O bilang katunayan, babasahin niyo yung 11, 1 John chapter 5, 11 to 13. Hindi ko na babasahin, anuhin niyo na lang, no? Na talagang pag may anak tayo, meron tayong buhay na walang hanggan kung nasa atin yung anak. Kung wala sa atin ang anak, wala tayong buhay na walang hanggan. Kaya dyan, Brother Johnson, kung ang tanong, anong paniniwala ni Juan sa ating Panginoon Kristo? Diyos ba siya? O namumusong? Maliwanag para po sa akin. Diyos ang paniniwala ni Apostol Juan sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya hindi niya paniniwala yung nasa 5:18 na sinulat niya pero hindi niya paniniwala. Okay. At balikan natin si Brother Don Ray Dunes. Naintindihan ko na po na yung paniwala niyo pala si Kristo at ang Diyos ay hindi magkapantay sa pagka-Diyos. Tama po ba? Wala po. Hindi. Wala po kaming ganong sinabi. Pantay po sila. Kasi hindi nga siya nakikipantay kasi kapantay na siya. Kung hindi sila pantay, lalabas na nakikipantay lang siya. Pero sa Adventist, wala naman akong narinig na binanggit nila na hindi siya kapantay. So, bali si Kristo at ang Diyos pantay. Pantay sila sa pagiging Diyos. Pantay. So, kung tawagin ni Kristo na ang Diyos na Ama niya, nakikipantay lang siya. Hindi. Parang gano'n. Hindi. Hindi. Para sa mga Hudyo, pakikipantay yon. Pero actually, hindi Ganito, yun pakikipantay. Kasi, ganito kapatid. Brother Nelson, nakuha ko kasi yung gusto niyang sabihin Apo. Ganito po yun kapatid, pag sinasabi ng ating Panginoon kasi na siya ay anak ng Diyos o tinatawag niyang Ama, yung Diyos, ang mga Hudyo ay hindi naniniwala na ang ating Panginoon ay Diyos. At saka hindi rin siya naniniwala na anak ng Diyos. Dapat yan ang maintindihan mo. Kaya sa tuwing sinasabi ng ating Panginoon na siya ay anak ng Diyos o tinatawag niyang Ama yung Diyos, ang tingin nitong mga Hudyo na hindi naniniwala na siya ay Diyos, nakikipantay sa Diyos. Yeah. Yun ang dapat nating maintindihan dito. Tingnan mo yung, basahin nga natin yung 19:7 ng Juan, Brother Ervin. Nagsisagot sa kanya ang mga Hudyo, kami mayroong isang kautusan at ayon sa kautosang yaon ay nararapat siyang mamatay. Sino? Ang Panginoon. Bakit kailangan siyang mamatay? Bakit dapat siyang mamatay? Sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Nakita mo?
So ang ibig sabihin, itong mga Hudyo talaga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya ang tingin nila sa Panginoon, nakikipantay sa Diyos. Ang ibig sabihin, ginagawa niyang Diyos yung sarili niya kahit hindi naman sa Diyos. Yeah. Yun ang ibig sabihin ng nakikipantay, kapatid. Okay? Pero ang paniniwala ni Juan, hindi nakikipantay ang ating Panginoon sa Diyos sapagkat siya mismo ay Diyos at talagang kapantay siya ng Diyos. Oo. At saka Brother Johnson, Brother Gomer, nililinaw natin yung kanyang tinatawag dito. Malinaw naman kasi yung sagot niya eh. Ano ba ito? Deklarasyon ba ni Juan? Ito ba yung paniniwala niya? Kaya sinagot mo naman ng categorical. Kung deklarasyon ni Juan. Pero paniniwala, hindi. Yun. Hindi. So, kaya nililinaw din namin yung kaya sinasagot namin yung tanong mo ayon sa tanong mo. So, niliwanag yan sa umpisa pa lang ni Brother Gomer. So, sinabi niya yon yung kung ano yung paniniwala. At never kaming may sinabi na yung paniniwala namin sa aming Panginoon sa Kristo ay Diyos pero hindi ka pantay ng Ama. Walang ganon. Kaya nga yung binanggit ng Brother Gomer kanina, yung sa Juan 10:30, ano ang sabi ng Panginoon sa Kristo? Ako at ang Ama'y iisa. Gagamitan kita ng medyo mga malalim ng konti ng mga term ng mga mga theologians, Brother Johnson. Yung tinatawag na ontological Godhead or Trinity. Pag sinabing ontological, may kinalaman sa being o nature nila. Walang doon, Brother Dones, walang lamangan doon, pantayon. Sa amin, paniniwala po namin, at papatunayan naman namin yan, pantay ang kadyusan ng Holy Spirit, ng Ama at ng Panginoong Jesucristo. Pantay sila doon. Ontological Trinity. Yung iisang Diyos, tatlong persona, pagdating sa kanilang nature sa being, pantay lang sila doon, Brother Johnson at Brother Gomer. So, pero pagdating sa function, doon sila nagkaka-iba-iba. O doon sa tinatawag na ministry o gawain, Brother Johnson. Kaya wag ipagkakaano yan, ha? Wag yan ipagkakatawag dito. Kakalito. Wag ikalito. Kakalito. Kaya nga nung ang kinilang Panginoong Kristo, yung salita, I and my Father are one. O ang ginamit doon na one sa Greek hen. Na ibig sabihin, kung anong meron ang Ama, meron ako. Kung ano ang Ama, ganon din ako. Kaya tama yung sinabi ni Brother Gomer. Nagkamali ng pagkaunawa alin po ang mga Hudyo sa pag-aangkin ng ating Panginoon. Kasi bakit sila mali? Hindi sila mali na ang ating Panginoon Kristo ay inisip nilang Diyos. Ang mali talaga nila, hindi nila matanggap, Brother Johnson. Yung pagkaunawa nila, tama, na sinasabi talaga ng Panginoon, katulad siya ng Ama. Hindi lang nila matanggap, Brother Gomer at Brother Johnson. Oo nga. Kasi, mali lang ang paniniwala. Mali ang paniniwala nila sa Panginoon. Pero yung sinabi ng Panginoon, naintindihan nila, tama. Yan. Na talagang ipinapantay ni Kristo. Itinutulad ni Kristo yung sarili niya sa Ama. Kaya kung sa atin ngayon yun, ang paraphrase ngayon yan, Brother Johnson, Brother Gomer, ganito. Kung ano yung Ama, ganon din ako. Kung anong meron sa Ama, meron din sa akin. O kaya nga, naintindihan nila yung claim ni Kristo na nakikipantay siya sa Diyos. Sa kanila, nakikipantay. Sa atin, hindi nakikipantay, Brother Johnson, Brother Gomer. Bakit? Pantay talaga sila. Yan. Malinaw yan. So yun ang malaking pagkakaiba ng pagkaunawa namin ng mga Hudyo at ng mga Seventh-day Adventist Christian. At maliwanag yan, Brother Richard, dugtungan ko lang, doon sa talata mismo. Opo. Doon, ilagay natin yung Gis 33. Tingnan mo ha. Kaya nga sinasabi natin dito, ang mga Hudyo ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Tama. Kaya nga sabi nila, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Ano ba yung ibig sabihin ng pamumusong, kapatid, kung naiintindihan mo? Ang ibig sabihin ng pamumusong, kung ikaw ay hindi naman Diyos at nagpapakunwari kang Diyos. Yun. At paniniwala ng mga Hudyo, hindi Diyos si Kristo. Nagpapakunwari lang. Kaya pag sinasabi niyang I and my Father are one, tinatawag niyang Ama, abay, nagkukunwaring Diyos ito, nakikipantay sa Diyos itong taong ito.
Kaya nga ang sabi niya rito, hindi ka namin binabato dahil sa mabubuting gawa, kundi sa pamumusong at sapagkat, ayan po, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Yan nga po yung maliwanag talaga dyan, kapatid. Ito yung paniniwala ng mga Hudyo at hindi paniniwala ni Juan. Okay? Kasi si Juan naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ipinaliwanag na ni Brother Richard eh. Introduction pa lang eh. Oo. Ang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, itong mga Hudyo na kalaban niya. Tama. Kaya siya ay Kalaban, ha? pinagbibintangan na nakikipantay siya sa Diyos. Buti niliwanag mo yun, Brother Gomer. Hudyo na kalaban. Kasi ang nagsulat, Hudyo rin naman. Hindi kalaban. O, tingnan mo yung hindi kalaban. Talagang dineclare niya na Diyos si Kristo. Hindi nakikipantay, ha? Oh. So, yun. Creator pa nga. Sinabi niya, creator pa eh. At alam mo, Brother Johnson, Brother Gomer, pwede bang dagdagan? Total, si Juan naman yung ano niya. Sige. Yung Sige, puntahan natin. Si Juan din kasi ang nagsulat ng Apokalipsis. Tingnan natin. Siya rin kasi nagsulat ng Apokalipsis. So, ano bang paniniwala ni Juan sa Panginoon Jesucristo? Sige nga, Apokalipsis 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Brother Johnson, ay dito. Siya yung Alpha at Omega. Tandaan mo, nagsulat nito si Juan. Sabi ng Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa kasalukuyan, nakaraan at siyang darating. Kaibigan, siguro naman, hindi naman may pagkakaila na wala namang ibang nangako na siya ay muling paparito. At para segundahan, Brother Johnson, na siya nga ito, sa 4 rin ng Apokalipsis, 4, Apokalipsis, talatang 8, inulit siya, Brother Johnson. Ang sabi dito, ang bawat isa ay may tig-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit at gabi, sa araw at gabi. Banal, banal ang Panginoong Diyos. Ano daw? Banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan, at siyang darating. Hindi to? Makapangyarihan sa lahat. Sinabi niya kanina, siya yung Alpha at Omega, Brother Johnson. At siya yung darating, Brother Johnson. Sino ba itong Alpha at Omega, makapangyarihan sa lahat na siyang darating? Pwede ho bang idiretso natin sa 22, Brother Johnson? 22 ng Apokalipsis, simulan po natin sa 12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Ano daw, Brother Johnson? Makinig kayo, darating na ako. Kanina sabi doon, Alpha at Omega, makapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung darating. Sabi niya, darating na ako. Dala ko ang gantimpalang ibibigay ko sa bawat isa ayon sa kanyang gawa. Sasabihin, Brother Johnson, nasaan dyan? Ba't na walang Alpha at Omega? Nasa 13. Tuloy natin. Sabi dyan, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ita nyo? So kung si Juan ang tatanungin, talagang dineclare ni Juan ang ating Jesucristo, hindi lang talaga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung hanapin nyo, may ID ba dyan? Nabasa bang si Jesus yan? Meron. Talatang 16. Ano ang sabi? Akong si Jesus. Brother Johnson, tuloy-tuloy mo lang yung pagbasa, hindi naputol. Talagang itong Alpha at Omega, na sabi po, siya yung Diyos, nung nakaraan at darating, na siya rin yung darating na dala-dala na ang gantimpala na ipagkakaloob sa mga tao ayon sa kanilang mga ginawa. Sabi niya, akong si Jesus. Kaya, Brother Johnson, itong mga talatang ito, pag di pa natin pinaniwalaan na ito nga yung paniniwala ni Juan patungkol sa ating Panginoon-Kristo, abay, ano pa bang magagawa natin? Pero ako, talagang sobrang sapat na sa akin ito, Brother Johnson, na talagang kung ang paniniwala ni Juan ang ating tinatanong, anong paniniwala niya sa ating Panginoon-Kristo? Diyos talaga. At sinabi pang siya yung Alpha at Omega, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay. So, Brother Gomer, Brother Johnson, siguro naman, para sa akin, sobrang sapat.